Magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber ng mga friend. Dito tayo dito kay Sara Duterte. Oo, talagang malaki na tama nito mga friend. Ano masasabi nyo dito? Pakinggan natin Sara Duterte, inihaing mga ebidensya laban kay Duterte, gawa-gawa lang. Ito. Ikiniti Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ang mga ebidensyang inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan sa kinakaharap nitong kasong crime. Baliw talaga, no? Gawa-gawa ba yung libo-libo na matay? Ano? Tama. Amazing. Sara Duterte. Sabi ko, di ba? Bago na ngayon yun. Pag yung tanga, Sara Duterte. Amazing, bobo, yun sa kanya. Wala. Against humanity sa International Criminal Court. Gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, very soon. Sabi pa ni VP Sara, kinalulungkot daw niya na mismong gobyerno ang magbabayad para sa biyahe ng mga testigo ng war on drugs sa ICC sa The Hague. Kinuwestiyon niya kung bakit tila umano ang prioridad ng administrasyon. Meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung yung pagbabiyahe. Sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan, sa... Putang na, ikaw anong ginagawa mo? Ang daming daldal nito. Pero ang galing ng Atty. Claire Castro. Ang galing. Sasapali na naman ito ni Atty. Claire. Daldal lang siya ng daldal. Talagang may sira. Kung ano na sinasabi. Gawa-gawa. Tapos biglang yung mga kababayan natin na iipit sa kaguluhan, ganyan-ganyan niya, no? Wala na sa hulog. Iran at sa Israel. Nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito? Gago ka pala Ikaw, asan ang priorities mo? Biyahe ka ng biyahe. Anak ng puta na, friend. Mga friend, ito, ay, naku. Ewan ko kung itong gobyerno nito si BBM, wala talaga, hindi matatapos to. Lalo yung impeachment nito, mukhang walang patutunguhan din Oo, kanina nanood ako kay Sec Llamas, si story.com, storycom, ang gist nila si Drilon na naman, At yun, ayon kay Drilon, mukhang ang magpapasya talaga kung magkakaroon talaga ng trial, yung Korte Suprema. Walang iba. Pero para kay Drilon, mukhang na rin siya na walang mangyayari kaya taong bayan talaga gagalaw. Tuloy natin itong baliw. Apparently, puro politika lang yung paninira sa politika. Tila sinigundahan naman ng bise ang pagtawag ni Senator Mig Zubiri na witch hunt ang impeachment trial laban sa kanya. Git ni VP Sara, malinaw raw kasi na scripted at isa pang gago itong si Mig Zubiri. Kalahin mo, saan niya naisip yung witch hunt? Yung ginagawa kay Sara Duterte. Panood niyo ba? Puta, malala rin to. Kaya raw ginaganyan si Sara Duterte, dahil daw gusto lang matanggal si Sara Duterte dahil mabigat daw na kalaban ito. Kaya ginagawa daw sa kanya ito. Puta, grabe, no? Ano to? planado ng ilang kongresista ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Putang na, planado raw ng mga ibang ang pagpapatalsik sa kanya. Anak ng puta. Ito pa isa Ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na... Ito, 19 minutes ago Sara Duterte walang makitang pagkakamali sa mga ginawa. Kaya lumipat sa impeachment. Tingnan pakinggan mo. Yung impeachment complaint against you is a witch hunt pala.
witchcraft na yun. Which one? Dili di siya witchcraft. Oo, mo ginatinuod yun na. Kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. That is with us. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na naba. Kay doon na ako niabot na gyan sila sa witchcraft, sa ilaha koan. Sa ilahang kagusto. Ano kaya, pinapanood pa kaya ni Lisa Araneta to? Tsaka nito si Bongbong, tong itsura nito. Tatawa-tawa lang siya, no? Tuhan na... Ma-impeach to, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ay, ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at Puta, tinatanong ka, Sara, para ipaliwanag mo yung confidential fund. Ayaw ka sumagot. Kaya nga umabot ka, kaya ka na impeach. Mga friend, ang tingin siguro na itong mga to sa, talaga sa mga Pilipino, talaga sobra na tatatanga. Sila'y pinaniniwalaan pa, no? Wala. Mamaya, sigurado, si Atty. Claire, bibirahin na naman to eh. Yun, nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro nun. Wala akong narinig na ganyan. Nag-imbento ka naman, Sara. Let's stick to our plan. Wala. Ang record, wala. Walang ganyan. Gimbento ka na naman. Talagang ano to? Fake news ang pagdadaldal nito. Kaya lang yun nga. Wala ba talagang hindi mapapahinto ito? Sila Harry Roque. Walang magawa ang gobyerno rito. No? Kasunod doon, kung nakikita ninyo ay pasensya na ako kayo sa sound kasi sa kanila yun doon sa dahig. Andun na naman tong babuwang na to eh. Malaking tawag dito, nagsisilbi siya bilang pangalawang pangulo dyan sa tatay niya, at yun nga walang ginawa kung hindi. Buti sana kung may ginagawang matino eh para bumatikos eh, di ba? Wala. Pero sabi nga ni Zubiri, witch hunt daw yung impeachment pagkaka-impeach kay dahil gusto lang daw ito tanggalin dahil yung Zubiri malala rin pala, no? Huh? Yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit, ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At anong gagawin? Yun nga ang iniimbestigahan, yung paggastos mo ng pera, kaya kailangan yung report ng COA. Tanga to, no? Tangina, ang klaseng tao to. Ay, may vlog si Christian Siguera. Nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagbuhat ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay... Tanga, ang daming tanong. Ako, magagalit si Senyolo. Napakatanga mo. Anong walang maitanong? Wala kang masagot sa mga tanong. Yun ang nakita ng taong bayan. Anong nakita nyo naman na wala nang maitanong? Wala talaga, mga friend. Magagalit naman si Senyolo rito. Mura akabuti nito.
Lumipat na sila doon sa impeachment puno. At Tanga ka talaga. Wala ka kasing maisagot. Nagbubuli ka doon sa Kongreso. Kaya wala na magawa yung mga kongresista kung hindi lumipat na para ikaw ay i-impeach dahil ayaw mo sumagot, ni ayaw ka nga mag-oath. Mumula na naman ako, putang ina, anong klase ito? Ito ang dinidepensahan ng mga gunggong na senador, no? Putang ina. Alam mo sabi ni Zubiri, ha? Pinagtatanggol niya, to. Bakit lang ito daw lang ang parang sinisingle out tungkol sa confidential fund, sabi ni Zubiri. Dapat lahatin. Lahat ng may confidential fund. Imbestigahan lahat yan. Yun ang mangyari ni Zubiri. Iba, komo ito raw ito raw malakas na kandidatong pagka-presidente, kaya gusto nila kaya witch hunt ang ginagawa, sabi nitong si Zubiri. May witch hunt pang alam si Zubiri, no? Ano na nangyayari sa Senado? Ano na nangyayari sa... Dapat talaga, batas militar na to. Dapat meron na. Wala. Lalamunin itong mga hayop na to ang Pilipinas. Lalo na pag ito hindi na panagot. Dahil sa suporta ng mga... Naku, putang ina. Patay. Tuloy mo. Kita ninyo, doon sa impeachment kuno nila, nakaapat sila na... Impeachment kuno nila. Putang ina, huwag nang magsalita. Sumagot ka. Tuloy mo. Articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at 7 nga ang articles of impeachment na nakasampa sa'yo. Hindi ka tanga talaga. Tsaka yung pinagsasabihan ng confidential fund, hindi lang naman yun ang articles of impeachment na nakasampa sa'yo eh. Paano yung ginawa mong pagmumura? Yun nga, si Zubiri, tatanga-tanga rin to eh, no? Yun din ang sinasabi ni Zubiri, yun ang pinoproteksyonan niya. Yung tungkol sa confidential fund na dapat daw lahatin, gano'n. Zubiri, ibig mo sabihin, naniniwala ka dito? Kay Sara Duterte na pwedeng maging public servant ito ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas o whatsoever. Pinapapatay nito yung Pangulo ng Pilipinas at saka yung asawa, saka yung Speaker of the House. Trabaho ba yun ng Vice Presidente, spare tire? Puta na, anong klaseng katangahan naman yun? Yung ginawa nito sa DepEd, katakot-takot, bilyon na. Biglang nilayasan yung DepEd, iniwan kay Angara. Yung pala, tad-tad na ng utang. Bakit? Kung minsan mga friend, masisisi mo si itong si PBBM Wala palang alam to. Napanood ko yung ni Atty. Claire. Wala palang alam to. Bakit mo nilagay to? Nakabilang pa ng 2 taon. Sa totoo, ayaw pa ang tanggalin ni Bongbong to eh. Kung hindi pa nag-resign ng kusa to, hindi pa sisibakin eh. Tsaka yun, daldal pa rin ang daldal si Bongbong na hindi siya, parang wala siyang, hindi niya gustong, wala siyang sa impeachment. Ewan, gulo. Tuloy. Talagang mga credible na evidence. So, Putang na, walang credible daw ng mga ebidensya yung sinampa sa kanya. Tanga, ikaw na nga naglalaki yung mata mo eh. Pinapapatay mo, may mga meron kang may grupo talaga to, mga friend. Yung mga Davao Death Squad, hawak pa rin ito. Oo, hanggang ngayon. Nasa kamay pa rin nila. Tsaka yung mga sinasabing Angel of Death. Baka yung Davao Death Squad tsaka Angel of Death, isa yun. Malamang, ha? Tuloy mo, Sara. Hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Ito yung comments, Ha? Dito sa na to. Sabi, bistado ka na. Ginawa mong gatasan ang confidential fund. Ito naman isa. Si Pinoy, barya lang ang confidential fund kumpara kay Dutz. Tapos tatawagin siya ng haters na abnoy.
halata namang sino ang totoong pamilya ng mga siraulo. Yun, di ba? Ito, isa pa. Haggard na siya, sabi. Ito naman. Sagutin mo sino si Piatos at iba pa. Nasaan ang DepEd, Manny, Buhaya. Galit sa kanya, mga comments dito. Ito hingi pa ng mas madaming combi pan, pork barrel, etc. dahil marami namang wawaldasing tax. Ito. Bakit hindi may paliwanag kung walang pagkakamali? Kaya, ang tatanga talaga. Ito naman isa. Ang tanong, yung confidential fund ba ng mga nag-iimbestiga kay BP Sara, meron bang 100% transparency? Yun naman, maganda rin ang tanong ito. Ito naman, Mr. Presidente Bongbong Marcos, 3 taon na lang, wala ka na sa pwesto, baka gusto mo nang magtrabaho. Direktang makikinabang ang Pilipino tulad ng batas na ito. Zero bill hospitalization, minimum wage, PWD at senior citizen. Free tuition fee sa anak ng minimum wage till college. Yun. Dami pala. 100% transparency. Lahat ng project, politiko, liban sa national issue. 200 pesos taas ng sahod. Hindi 50 pesos. If wala kang maipatupad sa mga batas nito, wala kang kwenta na presidente. As in, inutil ka sa mga Pilipino. Meron kayong legacy. Nagawa ninyo. Patay. Ito may isa. Natural, ikaw ang nagnakaw tapos sasabihin mo, mali, no way. Ito naman, ang daming ulol sa utot na bangag. Tanong nyo sa bangag na pangulo nyo kung saan yung inutang na ito, demonyo isa. Ito naman. Doon nila kinuha kasi malakas ang ebidensya. Tanong mo pa kay Mary Grace Piatos. Ay, yan ang mga dyan. Magna. Kaloka, mga galawan. Sagutin mo na lang yung issue mo. Di yung dami mong satsat. Iniiba mo ang issue. Doon mga yan dyan, mga friend. Puta mga friend, paano mo, anak ng putang na kawawa talaga to si Juan de la Cruz. Pag ito nakabalik, itong mga halimaw na to, sabi nga ni Secretary Llamas, tapos, ubos. Wala. At yun, ayon nga kay Drilon, mukhang the God of Padre Paura daw ang magdidesisyon dito sa trial na to. Oo. Para kay Drilon, mukhang malabo Oo. Yun. Kaya, Ito naman tong mga to. Si Risa Ontiveros na lang daw, mag-isa na lang. It's 4 p.m. We're bringing developing news and stories behind the headlines. This is Storicon or the Storicon Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay. It is Tuesday, July 8th. Tuesday, yeah. Gagawa siya ng sarili niyang bloke na independent block. Gagawa siya ng sarili niyang bloke na independent block. Ay na yun, mag-isa na lang siya. Nasa I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm or deny this. But, willing yung i-adapt, sir? Of course. Of course. She's most welcome to join us. Although, we have a divergent I'd say, position on some issues. Kasi of course, she's more on the left side. We're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative. Yun, si Subiri. Parang kung wala na talagang pag-asa. Itong Senado na to. Ewan ko Pero taong bayan dapat gumalaw. Wala nang iba yan. Mga friend. Ito pagka gumalaw ang kamay ng demonyo, takabalik itong mga to. Tangina. Ito. Sambaliw. Ang bilis
magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Nagbabala si former presidential spokes attorney Harry Roque kay Marcos Jr. na siya ay mananagot sa taong bayan kung sakaling may masamang mangyari kay PRRD sa ICC. Siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Parto, Marcos forever. Pero Hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Dahig dahil sa ginawa mong pangingida at papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo ay nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ang ating mga kapwa Pilipino. Pero, hindi ko imposible yan na mapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng Dahig si Tatay Digong pag may nangyari. Tama na yan, putang ina ka. Ha, mga friend. Ayan ang mga kampo ng kadiliman. Yan ang makakabalik. Oh, kawawa itong Pilipino. Ba, anyway, ako hindi naman ako nag-ano. Madami naman content, di ba? May nagsasabi, mag-practice na akong kumanta ng kumanta. Magkakaraoke na lang ako dito. Magkantahan na lang tayo. O, mga baliw yan, oh. Si Maharlika, yan ang mga babalik, no, mga friend. Puta, nakakatakot. Putang ina. No? Pag walang nagawa talaga tong administrasyon na to dito sa mga demonyo na to, ewan ko na lang. Oo. Asa na yung ano? Puta, kay Digong nung araw, putang ina, lahat may kay Digong eh. Hindi makaganyan kay Digong. Walang makaganyan kay Digong. Puro papatay na papatay si Digong, wala. Tangina. Lahat ng kahayupan ginawa ni Digong eh. Hanggang sa puta, hanggang ngayon ng putang ina, pakikita mo yung mga survey. Oo, pinakamagaling na presidente si Digong. May mga survey na lumalabas dito eh. Oo. Para sa kanila, pinakamagaling na presidente si Digong. Putang ina. Ano yan? Okay. Wala na to pag si Duterte, puta naman tayo may iniimbestigahan yung Parmali. Oh. Binakialaman yung Parmali. Yung nag-iimbestiga, pinagmumura pa si Gordon eh. Oh, nag-iimbestiga ng korupsyon ha. Oh. Wala talaga puta. Pag-upo nung gago, puta na. Oh, economic advisor niya, in-check si Michael Yang. Ginawang spiritual. Lahat ng ano talagang grabe. Pero ngayon, ayan pa rin, no? Suportado pa ng mga ungas. Antakin mo, ano ba naman kayo mga senador? Pinoproteksyonan niya yan, putangin na. Minumura lang ang Pangulo. Eh, sino kayo? Pag nakabalik yan, baka magdeklara ng martial law yan. At saka yun nga, paulit-ulit, no? PBBM. Pag yan nakabalik at hindi mo yan nagawa ng ilang taon na lang, at yan ay nakapwesto at hindi mo napanagot yan sa mga kahayupang ginawa niya sa bansang Pilipinas at sa iyong pamilya mo na kayo pinagmumura na ng pinagmumura, walang nangyari dyan. Mata mo lang ang walang latay. Magkulab na tayo. Librado Dubico, shout out. Good morning, Karoks. Toro Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe, healthy. Sana huwag muna matodas si Tantan Durian para maranasan niya ang karma. Michelle, Edwin, Mike, shout out. Sumagot siya. Sana nga para maranasan niya ang kanyang karma as long as possible. Di ba? K54254, shout out. Lotay, Rox, matinding dispresyon na siguro ang naranasan ni Digong sa kulungan. Ganun talaga, tay. Sa pag-iisa niyan, biglang mababagabag yan sa konsensya niya. Di alam ipapakita o ipapaalam sa publiko. Ano pa man, kailangan niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya. Walang konsensya yan, ikaw naman. Nako. Conchita Castillejo, shout out.
Sabi niya, kung totoong pumapayat na sinisingil na ni Lord sa pinagagawa niya sa kapwa niya Pilipino, di wow. Federico Mandak, shout out ha. Ilang buwan pa lang si Digong doon, normal lang yun, mamamayat siya dahil sa edad niya at may sakit, kulang sa exercise at hindi na makalakad ng maayos. Pero sa totoo lang, baka tabihan mo ito ng 17, 18, yung mga pastoral ni Digong. Kaya pang makadalawa nito, itsura nito si Digong. Sa totoo lang. Basta yung abong-abong, yung amoy palmolive. Sexercise ang kailangan nito. Ha? Tuloy natin kay Federico. Kahit naman sa mga rally, hirap na siyang tumayo at lumakad. Arte lang yun, friend. Kailangan na siyang itayo ng alalay. Wala yun, arte lang yun. Pero kahit ganun, walang iya pa din siyang magsalita. May anting yan si Digong. Ang taong may anting-anting, matagal mamatay. Pahihirapan ka muna bago ka mamatay. Yan ang ayon sa mga matatanda. Sinabi mo pa. Anting-anting. Ang anting-anting niyan, yung ratbo niyan. Yan dapat tignan nila kung pumapayat. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, hindi ako naniniwala na butot balat na si Digong nyo. Wala namang nakakita kay Digong nyo. Alam mo naman, ubod na sinungaling ang angkan nila Pusit. Nagpapaawa lang ang mga yan. Humihingi ng simpatya lang sa ang mga yan. Sinabi mo pa, Erlinda, pares tayo ng naisip. David Alin Mendoza, shout out. Nakakanahan nyo po, ka-warriors. Hari na reyna at mga fake news ang mga yan. Mga demonyo nga yan eh. Oh. Librado ulit oh. You're so amazing. In other words, mga tanga. Sabi ng your go home. Ngayon nga eh. Yung go home na sinasabi, mga tanga talaga. Yun nga. Diesel, shout out. Gandang gabi, Sir Rox at sa mga ka-warriors. Gandang gabi. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Ay, naku. Kulang pa yung nangyayari kay Digong na yan. Kinakarma na ang demonyo at diablo na yan. Buti na nga sa kanya. At ito namang mga DDS na halos magpapakamatay dyan para sa kanya, mga abno ang mga yan. At baka malay natin, may bigayan dyan nagaganap. Kaya kahit hindi sila magtrabaho, basta para suportahan itong amo nilang si Digong. At para din ipakita dyan sa buong mundo na marami pa din sumusuporta sa kanya. Na kahit demonyo itong taong ito. Totoo yan, Elizabeth, niniwala ako sa dyan. Kasi nga, baligtad na din ang utak ng mga yan. Tamang pang-mental. Totoo, Elizabeth. Mundo Cheng, oh. Sino naman paglulukoy ng mga Duterte, napayat na nga si Manyak na Digong. Sa totoo lang, mas kigurang na yan. Kaya pang bumuntis ng patay yan. Manyak na yan, killer na yan. So, galit si Mundo sa mga Manyak. Elizabeth ulit, oh. Full support daw ang buong Pilipino, ha? Kayo lang naman naniniwala sa mga pinagsasabi nyo, mga buwang. Ang daming buwang eh, no? Elizabeth, oh, sobra katangahan. O magkano kaya bayad sa mga yan? At honor ng mga buwang na ito. Ano? Honor? Di ba alam ng mga gunggong na ito? Sa dami ng mga pinagpapatay na ito, honor pa din ang sinasabi ng mga ito. Sarado utak ng mga ito, kakabuisit talaga. Mundo Cheng ulit, oh. Tungkol naman sa kaso ni Atong Ang, masasabi ko lang, 30-70 lang labanan dyan. Lamang ang 70 para kay Atong. Iba na ang money talks o may padrino. Di ba pare? Nabi mo pa. Ako din eh, hindi nang ano ko ha. Basta na yan, friend. Pag itong Disyembre, walang warrant of arrest na nailabas para dito kay Atong Ang. Tapos na yan. Tapos na yan. Iikot yan na parang tsubibo. Ha? Sa dami ng pinatay niyan, anak ng putang ina, dapat nakatutok na yan. Baka mamaya maging bantag na naman yan. Paglabas ng warrant of arrest, wala na. Tangina. Maawa naman kayo. Tangina. Ginagago nyo na mga tao niyan pag nangyari yan eh. Oh. Pag hindi yan na-aresto, oh, tingnan mo. Talagang malaking kagaguhan na. Wala na. Glenn Adjo, shout out. Tama you. Wala pang mayaman na napreso. Puro walang kasalanan yung mga nasa presuhan. Totoo.
Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. God bless always. God bless, Raul. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Hanip naman po. May Dutay Street na pala sa Netherlands. At saka bakit siya lulutuan ng Filipino food sa kulungan? Ano ba siya? Nasa hotel? Nasa hotel ba at pwedeng magpa-room service? Kaya nga, ang putang bum. Jem Santos, shout out. Fake news yan, pangalan daw ni Duterte. Dutay ang isang street, gawang chismis ng mga DDS. Google mo po. Oh, Jem Santos, welcome to the club. Mundo Cheng ulit. Hindi dapat makalabas ang isang tao habang inaakusahan na may mabigat na kaso sa bansa. At kung ako tatanungin tungkol kay Rimulya, una, tungkol sa kaso ng anak niya, laya agad. Pangalawa, alam niyang bawal ang pogo. Isang isla sa Cavite na ibenta sa mga incheck at naging pogo rin. Ano palagay ninyo dito? Kay Atong, ha? Ano palagay ninyo dito kay Atong, ha? Rimulya, bilyon ang pera dyan, Rimulya. Alam nyo, itong mga nandito, mga ka-warriors, napakahirap po natin gaguhin di ba? Hindi ho tayo ganun kadaling paniwalain. Kaya, maski kikonti tayo, solid tayo. Diba? Raul Villanada ulit. Matagal nang binabalaan sila ng Dutch authorities dahil sa pag-iingay at pagkakalat sa paligid ng ICC. Asar na sa kanila ang mga European. Asal DDS kasi. Yun nga. Makakapala mukha Raul ulit naiinita si Digong nyo. Baka dinidilaan na ng apoy ng impyerno si Digong. Diba? Ito. David Ali Mendoza. Amazing daw po mga DDS doon sa Dahig. Karox, pinaganda lang po ang salitang tanga. Din nga. David Ali Mendoza ulit. Karox, pinag-aagawan nga po ng mga bareto si Atong. Bakit po kaya? Baka po kaya may ginto ang ulo ng kanyang brilyante. Una napunta kay Claudine tapos lumipat kay Nicole. Hindi, kay Nicole muna. Bukas na. Tatalakayin ko. Nakakita ko lang to si Sayad Kaya ito tinalakay ko. Tsaka to si Subiri. Mukhang may Sayad na rin si Subiri, mga friend. Nauna daw kay Nicole. Tapos inagaw ni bukas. Pamangkin ni Claudine. Then lumipat na naman kay Gretchen. Inagaw ni Gretchen. Bukas. Federico. Pera ang nasa dulo ng ethics ni Atong. Yun lang yun. Dabi mo pa. 3J Shop, shout out Sa akin palagay, walang romantic relationship si Atong at Gretchen. Talagang ganun lang sila. Mali. Na-experience ko yan during my college year. Palibasa, naiba ko noon. Very close kami pero friendship. Masaya si Greta kay Tony Boy. At siyempre, huy, wag ka nga. Sabi ni Totoy, tabi raw matulog. Ano ka naman? Ang laki-laki ng bahay, ba't magtatabi? Bukas, pag-usapan natin ito, 3J Shop ka. At syempre naman may anak na sila. Itong si Nicole ang bata pa pala maging girlfriend ni Atong. Sayang, maganda pa naman pero sa tingin ko lang naman pera lang ang habol ni Nicole para maka-level up siya. Sa Lagreta. Parang ganun. Pwede din. Tsaka si Atong ang nagpaaral yata sa kanya, sumuporta hanggang sa siya makatapos. Kaya nung siya nakatapos, habang siya tinatapos, yun, tuloy-tuloy ang tapusan. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out mga bossing. Friend Harry Bigson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, sabi ni Friend Shelby, Impong ba siyang Team Tedeli po? Isindahaw sa Rox. Makikiboljak po sa malupit na ganap. Aber, ano naman pong pautot yung mga dramang wagi? Para sa mga zombies, Rox. Naku, mano ang tigil-tigilan nyo na kami. Yung mga paandar na paawa, effect ninyong bulok, po. Hoy, mga ungas, wag kami, di kami kasing bugok at inutil. tulad ng utak, meron kayong mga ulul. Julula. Pati ICC gusto nyo pang utuin at lokohin. Paniwalain na butot balat na mahina ng iyong ingkong. Hoy, mga buwitring gala, buhay hari po yung ingkong sa Panginoon. Inyong Panginoon.
Nakamonitor po ang health condition niyan. Mga buwisit, huwag kayong mga drama. Pwes, hindi yan nakakaawa. Ang maawa kayo, pag yan nakawala, lintik lang ang walang ganti. Sinabi mo pa, Tia Delica, ha? Yan ang siguradong bloodbath dahil sugod mga kampon, ang gagawin yan, mga ungas. Huwag ninyong sambahin. Ang sambahin yan taong maitim ang budhi at walang takot sa Diyos. Magsiuwi na kayo sa inyo, tanggapin nyo ang malupit na katotohanan ng dahil sa kanyang halang na utak at kaluluwa, sinisingil na siya ngayon ng tadhana. Ha? Kung tutuusin, hindi ganyan dapat ang parusang pinagdadaanan ng isang taong nag-utos na pumatay ng libu-libong tao. Pati mga inosente at mga batang paslit, ang tama ay dapat hato sa kanya. Pati doon sa mga kasabwat niya, silya elektrika. Madali yun. Dapat yung mga hayop niya, binubuhusan ng arnibal at tinatali sa langgaman. Yung mga hantik. Doon. Nang hubot-hubad, ha? Tawag, damitan naman natin. Siguro sumisigaw sa sakit yan. No? Mapasok yung mga hantik sa tenga nila. Hayop yan. Mga lecheng yawa kayo, mga buwisit, ginam, chupi. Dapat sa inyo, ihulog sa ilog na puro buhaya para makita nyo talaga ang mga hinahanap ninyo, mga lintik kayo, Ako naman, hindi. Ihulog sila doon sa kural ng yung maraming cobra, doon sila ilaglag. Yun, maganda yun. Kung gaano kayo niniwala sa tunay na Panginoon, sa Diyos kayo matakot. Huwag dyan kay Satanas. Mga lecheng pesting yawa, mga buwisit. Talaga lang. Yan dapat na sa mga hayop na ito, ipatuka sa cobra. O kaya ihulog sa mga asong ulul, yung may mga rabies. Ramon Valencia, bossing, ha? Bossing, sabi niya, baka kanya-kanya ng bulungan kay Gongdi kung ano ang mapupunta na yaman sa kanila. At baka inaalam na nila kung asan pa nakabaon yung mga ibang kayamanan at kung sino pa yung pinagtitiwalaan at pinagtataguan ng pera niya bago magkalimutan. Pwede, Ramon. Si Lito mabait, shout out. Ramon ulit, bossing, normal lang na pumayat si Gongdi sa edad niya at iba na ang kinakain niya at wala nang inom at bengbang. Hindi din makatulong ng makatulog ng wasto, sigurado masakit ang katawan at pagod, gawa ng wala siyang alalay. Nasanay siya na buhay hari. Totoo yan. At saka iba yung may nagmamasahing mga amoy palmolive doon sa kural ni Digong, di ba? Roland Bugarin, shout out. Mister, sa totoo lang, sabi niya, sabi ng iba, makonsensya raw si PBBM. Bakit digong nyo ba na konsensya sa mga taong biktima ng EJK? Deserve niya yan. Tama sabi mo, sa totoo lang, di alam ni Satanas kung saan ilulugar si Digong nyo. Kasi nga baka mamaya matado siya baka magkaroon ng eleksyon sa impyerno, putang na. Mag-landslide dahil marami pang kampon pa rin si Digong. Rolando Bugarin ulit, basa ko na yan. Rolando Bugarin, anong it's our honor? Tanga. Kaka-bullshit. Pag good vibes ka pa ng mga DD-shit. Hoy, gago. Magising ka na sa katotohanan. Sinasayang mo lang oras mo dyan. Kinakampihan mo pa. Digong nyo. Yun nga. Federico Mandak ulit, ha? Buti pa nga si Digong at butot balat pa, buhay pa siya. Pero yung mga biktima ng EJK niya ay kalansay na. Totoo. Rolando Bugarin ulit. Sir, totoo lang, kaisa mo po ako sa mga komento mo, tungkol sa mga komento mo kay Digong nyo. So, welcome to the club, Rolando Bugarin. Federico Mandak ulit, Tungkol doon kay Atty. Kapunan, sayang din ang akala natin ay katotohanan siya. Panay din ng batikos niya sa delay ng impeachment at nag-volunteer lawyer pa daw sa persecution. Pero nung kunin siya ni Atong, ang
ang biglang nawala ang paghanga ko. Sabi nga ni Remulla kay Atong, they can get lawyers that money can buy. Sabagay, trabaho lang yan. At naunawaan natin si Kapunin dyan. Kapunan. Kalat niyo. Kasani naman, hayaan na natin yan si Paring Diggs. Puro drama lang yan. Mapupuro lang ang utak natin pag inintindi pa natin ang hukluban na yan. Yung hukluban na yan. Tara na, balik tayo sa mga tsope, sa bungero. May mas exciting pa yun. Issue na yun. O bukas, balik tayo sa bungero. Sige. Maganda yung mga topic eh. At ating himayin kung may papupuntahan nga itong investigasyon ng Department of Justice na to. Shirley J. Sir, shout out. Buti nga't may balat pa siya. Yung mga pinatay niya na, buto na lang. Yung iba, hindi naman nakita ng kanilang pamilya kahit abo. Nagpapaawa lang. Dito sa Europe, napakamakatao ng mga tao dito. Nandiyan ka ba? Kaya sarap ng buhay ni Digong yan. Nag-iinarte lang yan. Gumaling na, diba? Hindi na nga nagte-take ng gamot. Bawal kasi pala sa Europe ang fentanyl. Oh, yun. Kaya nangangayayat lang yan dahil kulang sa fentanyl. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. Shirley J. Sir ulit, oh. Barya lang sa kanila ang pamasahe dito sa Europe. Kahit business class pa. Totoo yan. So amazing ang mga DDS. Jem Santos. Oh. Gusto lang ng mga yan na maabutan o tama ka po. Mga nuno ng mga tanga. Totoo. Tanga talaga. Chupista Bunao ulit. Oh. Baka di na pumipirma si Satanas. Baka hindi pa pumipirma si Satanas. Baka agawan pa siya ng corona at maniwala ba tayo dyan mahilig yang gumawa ng kaawa-awa siyang tingnan. Sana wag magpadala ang ICC sa kadramahan ng Digong na yan. Ang daming mga amazing. Yan ang bagong pangalan ng tanga ngayon. Tipista, amazing. James Santos ulit. Ginagamit na ni Atong ang pera niya. Napanood ko isang vlogger na bigla ay may warning daw na issue na may nagaganap daw na sa bulkan na baka may posibleng pagsabog. Kagawan at obvious na guilty si Atong. O, diba? Tanga na lang naman hindi magsabing guilty yan eh. Chupisa Bunao ulit. Hindi dapat mamatay agad-agad ang gunggong na yan. Pagbabayaran pa niya ang mga kasalanan niya. O, diba? Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. Always let's stay safe and warm this rainy season. Ikaw din. Marcelo Chan, shout out. Baka pati si Taning insecure sa trono niya, Karox. Oy, talaga. Diniklara na nga ni Sara Duterte na siya ang magiging presidente ng impyerno. Kaya hindi pinipirmahan yung ni Satanas yung death certificate ni Digong kasi pag nauna si Digong doon baka makapangampanya na agad doon. Pag namatay naman to si Sara, di presidente, putang ina. Sa kanila na talaga ang impyerno, di ba? Pati impyerno magkakaroon ng dynasty, Duterte dynasty doon sa impyerno. Tangina niyo. Sinayda Tan, shout out. Wag na siyang kumain. Sinayda ulit. Mga stupid din yung mga nag-i-interview. Totoo. Sinayda ulit. He's so lucky pa rin compared to all he had killed. Diba? Arnold pa si Diego, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi ni Arnold po. Sir Rox, amazing nga daw talaga sila. Amazing idiot. Yun. Wupiti, shout out. Pati mga balat.
Buti may balat pa yung mga pinapatay niya. Balat. Lahat buto na. Totoo. 3J show po. Hello, Sir Rox. Hi. Itong sabongero issue na ito parang spaghetting pataas ng pataas. Abay, santamakmak na mga taong involved. Pahaba ng pahaba ang lista ng mga sangkot. At di lang basta-basta mga tao. Yun. Totoo. Kaya dapat ito. Ito. Pakashare nyo to para baka sakaling may nanonood na. No? Unahin nyo na yung ulo. Tangin na kayo. Sampahan nyo ng kaso. Pag naon, parang digong din yan. Pag nakuha nyo yung ulo, sunod nyo na yung mga kasabwat. Kung hanap kayo ng aakusan, parami ng parami, putay na, paano? Paano nyo Ewan. Diba, 3J show? Tama ba ako? 3J show ulit. Kaya, Sir Rox, sa palagi ko ito sa bungero issue na ito, walang kahantungan to. Yan na naman. Too much to handle, ika nga. Di lang pader ang binabangga ni Remulla. Dragon ang kalaban dyan. Kaya, naku po, magiging sarswela na lang yan. Patay tayo dyan. Huwag naman sana, friend Jane, ha? Mag-settle na lang sila. Babayaran ang dapat bayaran. Tumahimik ang dapat patahimikin. Tapalan ng pera ang dapat tapalan. Solve ang problema. Ang harsh mo naman, friend. 3J show ulit to. Palagi ko, di kayang mag-isa ni Remulla ang kaso. Kahit pa anya si BBM. Masisira ang administrasyon ni BBM pag hindi ito naayos. Kaya closed door settlement ang mangyayari sa ganitong kaso. Sa palagay ko lang, ha? Marilo Pabianak, shout out. Sumagot siya. Kaya blessing ang pag-appoint kay Chief PMP Torre. Astig at may prinsipyo. Alam mo, nak, yung prinsipyo sa mga panahon ngayon bihira ng prinsipyong hindi nabibili Tingnan mo nangyayari anak sa Senado. No? Meron pa bang may prinsipyo dyan? Si Risa Ontiveros na lang. Sabi nga itong si Bure, nag-iisa na lang wala siyang kagrupo sa Senado. Si Risa. Pati yata to si Aquino, tsaka si Pangilinan, parang ewan hindi na maintindihan. 3J show ulit to. Si Rox, ito naman si Harry Roque. Malapit na rin mahuli yan. Di papayag si First Lady Lisa na basta-basta na lang magbabanta si Harry ng pamilya Marcos. Grave threat yun. Pag nahuli si Harry Roque, naku po, wala nang ligtas yan sa kulungan. Walang bail yan. Sana naman, nag-iisip ito si Harry dahil it's just a matter of time for him to get arrested. He's not safe kahit nasa ibang bansa siya. Pag nahuli yan, magiging digong 2.0 siya. Di siya makakalabas pa ng kulungan. Sabihin pa yung abogado di Campanilla siya. Lahat mawawala sa kanya, pati kayamanan niya, alam naman natin galing sa Pogo, di ba? 3J show ulit. Si Rox, lahat ng motion ni Atty. Kaufman barato sa ICC, kaya si Digong nawawalan na rin ng pag-asa, kaya lalo nang nangangayayat. Kahit pa masarap ang pagkain niya araw-araw, iba yung nasa sarili kang bahay. Yun nga, na nagpapapak ng tuyo ba sa kapatid na pag malaya kang nakakilos at ikaw ang boss. Sa ICC, wala siyang makausap kundi ang abogado niya at mga dalaw niya. Sa gabi, tiyak na loneliness ang kalaban niya, pero yan ang resulta ng kanyang mga karimarimarim na mga krimeng ginawa. Totoo, di ba? Marilo Pabian ulit. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Ako naman po sa tingin ko kay Ma'am Elizabeth, tila kinikilig kasi of all the girls, siya ang winner now. Di ba? Ay, mission accomplished mga boss. At least mayroon tayong topic natin mga may saya din, di ba? Si Harry Roque Baliw, God bless po, God bless, dasal. Wala na po tayong pwedeng ipanlaban din sa nangyayari sa Pilipinas, kundi ang magdasal na nawa ay hindi ulit masakop ng mga demonyo ang bansang ito.
Kawawa yung mga susunod na henerasyon. Magandang gabi po mga boss. Hi, God bless. Good night.